Matapos ang halos 2 buwang pagtatago, arestado na ho sa Indonesia si dismissed Banban Mayor Alice Guo sa isa pong lalawigan sa naturang bansa kaninang madaling araw. At sinasabing ito'y bunga ng aktibong koordinasyon ng Philippine National Police, DILG, sa Indonesian Police sa ilalim po ng kanilang Memorandum of Understanding noon pang 2017. At Ali, tinatrabaho na ngayon ng otoridad ang mabilis sa pagbabalik sa bansa ni Guo para harapin ang kanyang mga kaso. Karagdagang detalye sa live report ni Mar Gabriel. Mar. Yes, Alex, yung aktibong koordinasyon nga daw ng PNP sa Indonesian Police na nagsimula pa noong 2017 ang naging susi sa pagkakaaresto dito kay Alice Guo. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ng PNP sa Indonesian Authority para nga maibalik na sa bansa ang dinismiss na mayor na si Alice Guo. Nakasuot na ng pantulog si dismissed Banban Mayor Alice Guo nang arestuhin ang mga tauhan ng Indonesian Police. Ayon sa PNP, bandang alas 11:30 kagabi, oras sa Indonesia, nang maaresto si Guo sa isang hotel sa Tangerang, Banten Province sa Indonesia. Bunga raw ito ng aktibo nilang koordinasyon sa Indonesian Police sa ilalim ng kanilang Memorandum of Understanding noon pang 2017. Kasama po doon sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong coordination in preventing and combating transnational crime at of course yung exchange of intelligence information. So yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po at ito nga po under custody na po si Alice Guo ng ating counterparts. Tumanggi na ang PNP na maglabas ng iba pang detalye kaugnay sa pagkakaaresto kay Guo. Kaninang umaga, nakipagpulong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil at DILG Secretary Benhur Abalos sa Indonesian authorities sa pamamagitan ng Zoom at dito ipinakita si Mayor Guo. Pinag-usapan nila ang planong pagpapauwi kay Guo dito sa Pilipinas. Kasama sa ikinukonsidera kung ang pulis attaché sa Indonesia ang maghahatid kay Guo pabalik sa bansa o susunduin siya ng personal nina General Marbil at Secretary Abalos. Member po, meron po siyang existing warrant of arrest na inisyo po ng Senate. So yan po yung pinag-uusapan po ngayon and most likely po kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP ay ito-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at ang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Noong August 21, una nang naaresto ng Indonesian Immigration, sina Cassandra Ong at Sheila Guo na pinaniniwala ang kasamang lumabas sa bansa ni Alice noong Hulyo. Base sa monitoring ng mga otoridad, August 18 sila dumating sa Batam, Indonesia, sakay ng isang ferry boat mula sa Singapore. Alex, ngayon ay nasa Senayan area na dyan sa South Jakarta itong si Alice Guo at bantay sarado ng Indonesian Police. At base doon sa pinakahuling na pag-usapan ay susunduin personal nitong si General Marbil at ni Secretary Abalos sa Indonesia si Guo para ibalik dito sa bansa. Kung makakaalis sila, Alex, ngayong gabi, inaasahang bukas ay darating na sila kasama itong si Alice Guo. Alex? Okay, Mar, nabanggit rin ba ng PNP kung talaga bang si Alice Guo yung hawak nila? Dahil kung akong titingin sa mga previous pictures at video ni Alice Guo, parang umiba yata itsura niya. Nagkaroon ba ng fingerprinting checking para masiguro na hindi ito kahawig lamang ni Alice Guo? Yes, Alex, sa ngayon wala pang impormasyon kung isinailalim na sa booking procedure kasama yung fingerprinting itong si Alice Guo. Pero ang sinasabi ng PNP kanina doon sa meeting nila, nakita nilang personal na iniharap sa kanila itong si Alice Guo sa pamamagitan niya nung Zoom meeting at nakita nila personally na itong hawak ng Indonesian Police ay si Alice Guo nga. Kung mapapansin mo, may konting pagbabago sa physical appearance itong si Alice Guo dahil parang nagpaikse ng buhok itong si Guo at ayon nga sa NBI may planong parang i-conceal yung kanyang identity habang nagtatago dyan sa Indonesia. Magkakaalaman, Alex, bukas pagdating niya dito
dito sa bansa kung talagang yung naaresto ba ay kumpirmadong si Alice Go dahil sasailalim yan sa proseso ng National Bureau of Investigation. At Mar, medyo kakaunti pa lamang ang binigay na impormasyon ng PNP, no? Lalo't imposibleng mag-isa lamang si Alice doon sa hotel na pinuntahan ng Indonesian authorities, di ba? Yes, Alex, matipid sa impormasyon dahil ayaw daw nitong kanilang Indonesian counterpart na maglabas ng masiselang impormasyon. Kung matatandaan mo, Alex, may isa pang hinahanap itong mga otoridad. Yan ay si Wesley Gu na sinasabing kapatid din itong si Alice. Kaya naman sa ngayon, maingat sila sa paglalabas ng mga impormasyon para hindi ma-compromise yung nagpapatuloy pa nilang pag-ooperate para mahuli nga itong isa pang pugante. Alex? Okay, at panghuli siguro, Mar, tila parang lumalabas na merong tag of war ng kustodiya, no, para dito kay Alice Go. Sino ba talagang hahawak? PNP ba o NBI? Well, Alex, sa ngayon hindi pa nga natin ma-determine, no, dahil napansin na nga rin natin kanina yan, dito pa lang sa pagputok ng impormasyon na naaresto itong si Go ay may hiwa-hiwalay na press conference itong NBI, itong Department of Justice at itong Philippine National Police. Pero ang sinasabi talaga ng PNP, ito ay resulta ng kanilang koordinasyon dyan sa kanilang counterpart sa Indonesia. At ito nga ay nagbunga na dahil 2017 pa lang daw, talagang aktibo na yung kanilang intelligence coordination dyan sa Indonesian Police. Pero ang sinasabi ng NBI, Alex, ang plano pagdating dito sa bansa nitong si Go ay idediretso yan sa Bureau of Immigration para iproseso dun sa kinakaharap niyang kaso kaugnay sa paglabag sa immigration law ng bansa. At saka naman dadalhin yan sa tanggapan ng NBI para doon naman iproseso para doon sa mga kasong kriminal na kanyang haharapin. At ang sinasabi kanina ng PNP, definitely si Go pagdating sa bansa ay sa huli ay turn over yan dyan sa Senado dahil nga meron siyang warrant of arrest kaugnay doon sa mga hindi niya pagdinig sa mga ipinatawag na pagdinig ng Senado. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.